astig naman ito. Nasasangla kaya to? Uy, ba't mo kinakagat? Sinicheck ko lang kung totoong ginto ba to. Oh, ano ba lasa ng totoo at peke? Pero kalukuhan lang yan. Kaninong kwintas yan, kuya? Sabi ni nanay, nung napulot daw nila ako, suot ko daw to. Ganda, no? Kakaiba. Pero ako, patingin nga. St. Christopher pendant yan eh. Patron of Saint ng mga travelers. Sabi nila, kapag suot mo daw yan, may protection ka habang lumalakbay. Ano ko yung pong? Kanina ng tropa ko, no? Hindi siya, no? Hawak-hawak ka pa. Kuya, baka naman mahilig mag-travel yung totoo mong parents. Baka piloto yung tatay mo, o pwede rin kapitan ng barko. Naku, baka mayaman ka, kuya. Pwede rin driver ng mga delivery driver o rider o nagta-travel din yun. Delivery. Ay, naku, Kuya Opo. Huwag niyo nang guluhin yung utak ni Kuya. Isa lang ang dahilan kung bakit siya may ganyan. Ibig sabihin, mahal siya ng totoo niyang pamilya. Kaya siya sinuotan ng ganyang proteksyon. Pero bakit kaya ako nandun sa ilog nung napulot ako nila nanay at tatay? Ba't kaya nila ako pinaanod? Sinapon kaya nila ako? Pero bakit? Ikaw ang anak ni Esmeralda, di ba? Ako nga po, Sir Eduardo. Alberto po. Anong ginagawa mo rito? May dinalo lang po akong puntod ng kaibigan. Tapos nalaman ko rin po na nandito rin yung kay Marian, kaya tumaan na rin po ako dito. Kilala ko lahat ng mga naging kaibigan ni Marian. Wala akong nalaman na naging malapit ka sa kanya. Hindi lang po siguro nabanggit ni Marian, pero naging mabuting magkaibigan kami. Kahit sandali lang. Kailangan ko na po umalis. Nice meeting you po, Sir Eduardo. Salamat anak ha, makakapag-exam na rin ang kapatid mo. Basta po, Nay, itatawid ko po yung pag-aaral nila hanggat kaya ko. Kaya nga rin patuloy akong kumakayod para may katuwang ka anak. Naku, si Mamang Paslit, si Rambo. Lapit-lapit na lang ditong bahay mo. Kamusta naman ang pangangampanya mo? Okay naman po, Aling Tadel. Mahirap, pero kakayanin naman po. Hi, Jenny. Salamat nga pala sa pag-alaga mo sa akin. Sus, wala yun. Trabaho ko yun. Tsaka, salamat kasi nagpagaling ka kaagad. Magkakaroon na ng mahusay na leader sa barangay natin. Opa ko to! Sumabay! Rambo, halika, ipakikilala kita sa mga katrabahante ko. Sige po. Mga mare, si Rambo ay pinapakilala ko sa inyo ha. Isa rin ang bahay niya sa kabila. Magandang araw. Magandang araw po. Siguro po nagtataka po kayo kung bakit may 10 years old po sa harap nyo na nagsasalita parang matanda. 25 years old na po talaga ako. Fresh lang po talaga. Rambo Capito, numero 1 sa Palota! Por barangay. Rambo, meron kaming bagong produkto ngayon. Chicken pastil, tikman mo. Ako nagtimpla nito. Ouch! Aray, sakit. Kunay, gamutin po natin ito muna. Aling Tadel, bakit puro hiwa kayo? Binago kasi ni Kapitan yung packaging namin. Nakakasugat nga yung garapon. Ba't hindi ko papalitan? Sinabi na namin, pero hindi pasok sa budget. Mas mura kasi yan. Kasi nga po, tinitipid niya kayo sa mga gamit sa pagluluto. Sa ingredients, pati sa packaging, lahat substandard. Kaya nga, pati sweldo, laging delayed. Minsan umabot pa nga ng ilang buwan. Nasa kinikita ng center.
Asan pa ba? Eh, nasa basa ni Kapitan. Jenny. Totoo naman, Ate Del. Wala naman kasi nagsasalita sa ating lahat dito. Mahirap na nga itong trabaho. Wala pa tayong sahod. Kaya nga magtatrabaho sa ibang bansa tong si Jenny, di ba? Para matulungan ka. Ha? Magtatrabaho ka sa ibang bansa? Nakakainis talaga yung kapitan namin. Walang patawad. Bakit? Sabi ni Kuya Ompong sa GC namin, mukhang kinukurakot nung kapitan yung kita dun sa livelihood center ng barangay. Yak! Magnanakaw? Dapat talaga yung kuya mong manalo as barangay chairman sa election para mawalang corruption sa barangay niyo. Am I hearing that right? Kuya mo, tumatakbong barangay chairman? Bakit yun ang reaction mo? Porket may kondisyon si Kuya, hindi na siya pwede maging public servant? Wow, chill. Wala akong sinabing ganun, ah. Hindi ko rin naman hiningi po opinion mo. Pwede ba? Umalis ka na. Doon ka na lang maghanap ng aasarin mo. Hanggang ngayon pa rin ba hindi ka nakaka-move on sa akin? You're still mad at me? Walang rason para matuwa ako sa'yo. Eh, nag-sorry na ako, ah. O sige, madaling tanggapin yung sorry. Pero yung maging parte ka ng buhay ko, hindi na. Apology accepted, access denied. Tara na, Zari. Please. Mama, kailangan ko po magtrabaho sa ibang bansa. Lalo na po, dalawa na sa kapatid ko yung magka-college. Hindi po natin sila mapapag-aral kung aasa po tayo sa kinikita ko ngayon sa ospital. O sa kinikita niyo ngayon dito. Pero hindi ko kaya magkahiwa-hiwalay tayo, anak. Pati ba naman ikaw? Wala na nga ang tatay mo eh. Maghihiwalay pa tayo. Huwag ka nang umalis. Ma, ayoko din naman pong iwan kayo eh. Dato'y naiisip ko po na malalayo ako sa inyong mga kapatid ko. Nadudurog po yung puso ko, pero kailangan kong tiisin yun, Ma. Para po sa pamilya natin. Hindi ka alis. Dito tayo magtatrabaho. Kakausapin ko si Cap. Kakausapin ko siya. Nataasan na sahod namin. Madaming beses niyo na pong ginawa yun, pero wala naman nangyari eh. Wala po siyang pakialam sa inyong lahat. Puro na lang kita sa center yung iniisip niya. Wala siyang pakialam sa inyong mga beneficiaries. Ang tama lang ang pagpapasahod dito eh. Di dapat wala kayong problema ngayon. Tama ba, Jenny? Wala dapat pamilya ang nagsasakripisyo at nagkakasiwa-walay. Para lang sa maling trato at maling pagpapasweldo, dapat masolusyonan tong problema natin. Nakuha ng investigador natin yung original police report ng pambobomba sa kanila noon. Meron mga detalye doon na hindi nabigyan ng pansin. Oh, anong mga detalye? May nakitang mga gamit ng sanggol. Traces yun ng mga dugo. O bakit hindi ba pwedeng dugo yun galing sa mga nasabugang kamag-anak ni Eduardo? Masyadong malayo. 600 meters mula sa blast site. Pero walang natagpo ang patay. Yung theory ako, May nakatakas? May nakalayo? Are you suggesting na may nakaligtas maliban kay Eduardo? If that's the case, so meron pang survivor ngayon. Kailangan makita yung tao na yan at baka alam niya kung anong ginawa natin. Kunin pang witness yan ni Eduardo. Witness para saan?